sabi ni Topacio, balitang ibinalita ng DOJ na si Teves daw ay nanunuhol ng pulis. O yun pakinggan po ito, ibabalik ko lang yung balita na yon mga bossing O ito, ipapakita ko po sa inyo. Alright. O eto na. O ayan. So anak daw ni Representative Teves. Ayan sabi diyan anak ni Representative Teves na sinusuhulan umano ang ilang Timor-Leste cops. Deportation, pinapamadali. Ito po sabi po ito ng DOJ. Ang DOJ na dapat po ay bago magsalita, sila po dapat ay nagpapakita ng mga ebidensya o pagka nagsasalita, kailangan accurate dahil syempre ang laki-laki ng intel funds nila. So ine-expect natin na sa laki ng mga intel funds nila, sa laki ng mga pondo nila, pag nagbigay sila sa atin ng information, dapat accurate, hindi ba? So pakinggan po natin itong report na ito ng Department of Justice noong mga 4 days ago. Pinamamadali na ng Department of Justice ang deportation o extradition ng puganteng si Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Kasunod ito ng mga natanggap nilang ulat na ganon kagaling ang intel nila. So ang ulat po na natanggap ni DOJ, galing ito sa kanilang intel na naman Noong nakaraan pa, isa-isahin ko lang yung mga intel nila. Noong nakaraan, yung intel nila sabi may pugot daw na ulo nakita sa bilibid. Yung pala, yung pugot na ulo, ngongo pala. Napunta ro sa Rizal. Nakalabas pala, sumakay sa truck ng basura, nagpanggap siya na basurero. So intel nila yun Na nakaraan namang intel niya, sabi nila, uuwi na daw. Nagkagulo pa dyan sa airport. Intel din ni Boying yan. Ngayon na naman, meron siyang intel at sabi daw nung intel niya ay ang pamilya Teves o si Arnie Teves ay kampo ni Teves nagtry daw mang-bribe ng pulis Timor-Leste. Ito, hindi ako nagsasabi nito Ang nagsasabi po nito, DOJ. Pakinggan nyo. sinuhulan umano ng anak ni Teves ang miyembro ng Criminal Investigation Police sa naturang bansa. Okay, so sabi ng intel ni Boying na napaka-accurate. Sabi rin niya ni Boying nun, sumakay daw yung mga pumatay kay Digamo sa helicopter. Ilan yung pumatay? Ang dami, 10. Sasamantalang 6, 5 lang yung pwedeng isakay. Noong helicopter, kasama pa yata yung driver. Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot yun kung paano nagkasya. At saka yung sinabi niyang intel na 14 daw yung nakasakay sa eroplano niya, yung private jet niya. Walang joke, 9-seater, 10-seater o 9-seater lang pala yun. Hindi, 13 pala. Tapos, 9-seater lang yung eroplano. So, saan umupo yung 4? Niyang kagaling yung ating si DOJ Secretary, yung intel niya, napakahusay. So, itong report na to, sinasabi nila na si Teves daw ay yung anak ng susuhol. Ayon sa kanilang report. Siyempre, sino ba yung report? Nagre-report. Intel yun. Di ba? Napaka-accurate. Very good. Kapalit ng special treatment. Base sa report, binigyan umano ng nasa 114,000 pesos ng anak ng napatalsik na mambabae. Galing, no? So, binibigyan daw ng anak ni Teves ng 114,000 pesos yun daw pulis para daw protektahan yung kanyang ama. Ang ganda ng report, pinapakita ko lang. Batas ang PCIC member para sa security ng kanyang ama sa labas ng Bacoor Prison kung saan siya nakakulong habang naghihintay ng deportation. Bunsod nito, pinayuhan ni Justice Secretary Crispin Remulla si Teves na umuwi na upang harapin ang... Yun. Pinapayuhan daw niya si Teves, ni DOJ si Teves para umuwi na. Pwede ba yun nakakulong siya? Sasabihin niya, oy mga kuya, labas nyo na ako, uwi na ako. Ilabas nyo na ako, uwi na ako. Pwede ba yun? Nakakulong na hawak na ng pulis So sinasabi ni Boying, Teves, umuwi ka na rito para harapin mo yung kaso mo. Paano nga nakakulong siya dun? Pinakulong nyo, tapos pauuwiin nyo. Tinanggalan nyo ng travel documents, tapos i-deport nyo. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo nyo. Mga kaso dito. Sinabi rin nito na dapat tigilan na ng murder suspect ang pagtatago at pag-iwas sa batas. Yan so malinaw doon sa report mga bossing na si Boying Remulla
Very firm siya. Ibinalita pa sa mainstream media at ang mainstream media naman kumagat. Ang mainstream media hindi man lang nag-confirm sa gobyerno ng Timor-Leste kung totoo ba itong sinasabi ng Department of Justice. Again mga bossing we have nothing against Department of Justice. Trabaho niya na habulin yung may mga kaso. Okay yan. Pero ang pinagtataka ko, bakit kailangan natin gumawa ng istorya? Ba't kailangan nating magpamedya pa tapos gagawa tayo ng istorya? Anong akala nyo? Na hindi mabibisto yung mga kabulastugan nyo? Eto again meron akong ipapakita sa inyong video na nagpapatunay na yung sinasabi ni Boying Rimulya ay hindi natin alam kung saan niya kinuha. Eto ipakikita ko sa inyo wait only. Ayan. Ito lalakihan ko para makita nyo ayan, lakihan natin. So yan yung pinakita ko nung nakaraan na Timor-Leste report patungkol sa pangyayari na yan. Ito balita ito ng Timor-Leste. Ang salita po dito ay salita ng Timor-Leste, tinranslate lang ito sa English. Again, hindi ko alam kung yung translation nito ay yung translation nito ay accurate ba? But meron na translation. At panoorin natin at basahin kung ano ba yung laman ng translation. And then, kayo na po ang bahalang humusga kung accurate ba yung intel report ni Boying Rimulya. Kasi yun again sinasabi ni Boying na nanunuhol daw ang pamilya Tevez at kailangan na siyang umuwi dito. Ayan pakinggan ninyo kung ano ang sasabihin nitong video na to. PESIC aplica una sa... Wait lang. Merong nakaharang yung mukha ko iano ko na lang. Saan ko ba ilalagay yung mukha ko? Dito na lang sa gilid, hindi diyan. Dito na lang, yan na lang. Ito na lang, mas malaki. Ayan sabi dito, PCIC, yan po yung otoridad ng Timor-Leste. Ayan PCIC has applied a suspension to members who are trying to ask for money from the Philippines fugitive family. Matindi, umpisa pa lang, sabog na. So sinasabi ni Boying na nanunuhol sila Tevez. Tapos yung balita sa Timor-Leste, lumalabas dito na may sinasuspinde dahil humihingi ng lagay sa mga Tevez. Patay tayo pagka ganyan. Ano nangyayari sa mga taga-gobyerno? Bakit natin kailangan gumawa ng istorya? Again, hindi ko alam kung gaano ka-accurate ito. I would just comment dito sa dito sa report na to na English subtitled na. Para lang malaman natin ano yung anggulo ng gobyerno natin, ano yung totoong nangyari dyan sa Timor-Leste. Ayan So lumalabas dito, umpisa pa lang na ang mga, hindi naman lahat pero merong pulis na mataas ang posisyon na nanghingi ng pera sa pamilya ni Congressman Arnie Tevez. Ayan, nakalagay dyan. Siguro naman naintindihan natin yan, hindi ba? PCIC applied the suspension to members who are trying to ask for money from Philippines fugitive family. Sige, diretso. Suspensão ba membro na betenta husuosan ba família fugitivo Husi Filipinas. Porta-voz PESIC Mário Tavares Jateten, PESIC aplica na sanção. Ano sabi? Spokesperson of the PCIC, Mario Tavares, said PCIC has already applied discipline and sanction to members who have tried to ask for $2,000 from the family members of Filipino Congressman Arnulfo Tevez Jr. So kung
sabi ng Timor-Leste government, ang sabi ng gobyerno ng Timor-Leste, si Teves daw yung hinihingan. Bakit itong DOJ natin sinasabi na sila Teves ang nanghihingi? Ano ba kasi talagang problema nyo? Bakit nyo ba ginagawan ng istorya sila Teves? Bakit pa hindi nyo na lang kasi hayaan na gumulong yung proseso? Total, kayo naman na nagpa-red notice dyan. Siyempre, nakulong na yan. So, bakit kayo gumagawa ng istorya dito sa atin? Ano, para ma-brainwash yung mga tao? Dahil unti-unti nang naniniwala yung mga tao kay Teves, kaya kailangan nyo na naman ng maglabas ng balita na itong mga Teves na to masasama talaga ang ugali nila at hanggang abroad. Nanunuhol sila, ganun ba yun? Na sinasabi nyo ba na dito sa Pilipinas nanunuhol sila, pagdating sa abroad nanunuhol pa rin sila, ganun ba yun? Kailangan sagutin to ng Department of Justice natin dahil hindi lang tayo naglabas nito. Si Topacio, sinabi na rin niya ito. Sabi ni Topacio na inaano nyo daw, na iniiba nyo daw yung usapan, it's the other way around. Bakit tayo gagawa ng istorya? Kayo nasa posisyon, bakit kayo gagawa ng fake news? Akala ko ba galit kayo sa fake news? At saka sana man lang itong UNTV, sana man lang kumontak kayo sa mga media sa Timor-Leste, tapos kinonfirm nyo man lang sana yung information na galing kay Boying Rimulya, kaysa binalita nyo kagad. Ibinalita nyo na di umano na nanunuhol yung pamilya. Yung pala, yung pamilya yung pamilya ni Teves yung hinihingan ng pera. Diyos mio. Sige, tuloy pa natin to. Ação disciplinar para membro nebe tenta husosan homontante rihunrua para família membro Kongreso. Ano makikita ninyo? Makikita nyo. Meron pang ebidensya. Ayan, merong mga text messages. Nagte-text yung otoridad sa anak ni Teves nang hihingi ng pera. Tapos tumawag pa. Yun nga yung video, yung call recording na yung pulis nang hihingi sa kanya, kinlaro nung bata. So, you're asking money from me to protect my father? Yes. Yun ang sagot. Diyos ko po. So paano? Saan nanggaling, Boying, yung intel mo? Na yung pamilya nila Teves yung naglalagay ng pera dyan sa Timor-Leste. Saan nanggaling yun, sir? Kailangan maipaliwanag mo yun. At saka sana, yung intel mo, kasi noon pa yan, sablay na yung intel mo eh. Noon pa, pinapahamak ka na yan. Hindi ko alam kung totoong intel ba yan o yung intel na yan, sa'yo din yan. So yun ang tanong natin mga bossing. Bakit ganun? Bakit ang gobyerno natin nakakahiya naman kung makakarating ito sa Timor-Leste? Di hamak naman na mas maunlad na bansa tayo sa Timor-Leste. Nung unang nagpunta daw kayo doon, nag-impose kayo ng malupit sa Timor-Leste na ikinabuisit nila sa inyo. Ngayon naman gumagawa kayo ng fake news. Ayun assuming that itong pinapalabas natin na to ay totoo, kung totoo ito, fake news kayo. Kung hindi naman siguro fake news itong media na to, itong GNN na to. Hindi ba? So tin-translate pa nga yung salita. Ayan sabi nga dito $2,000 ang hinihingi. Tama naman yung figures mo, Boying Rimulya, 100,000+ pesos. Tama yung figure mo eh. So ibig sabihin, alam nyo yung balita pero binaliktad nyo. Bakit nyo binaliktad? Yun ang tanong. Bakit hindi nyo ba kayang magbalita ng tama? Paano kami ngayon magtitiwala sa inyo na yung mga kasong ginagawa ninyo ay talagang walang politika? Ito malinaw na malinaw according dun mismo sa gobyerno ng Timor-Leste na si Teves ang hinihingan. Nasuspindi pa nga yung pulis na nanghihingi at pinag-aaralan pa nila ngayon kung tatanggalin nila sa pwesto. Grabe naman talaga kayo. Masyado kayong mga sinungaling. Ay, Diyos ko po. Ewan ko. Hindi ko na maintindihan kung ano talaga. Saan ba tayo maniniwala? Sa Timor-Leste ba? Sa Pilipinas? As much as gusto nating maniwala sa gobyerno natin,
Pucha naman, makukuryente naman sila na makukuryente kasi dire-diretso eh. Ilang beses nang nakuryente yung DOG na eh. Ewan ko kung ano talaga yan. Hindi ko alam kung si Boying yan kasi si Boying hindi na natin nararamdaman. Hindi ko alam kung si Clavano to. Pero according sa report ng UNTV, DOJ. Sino bang sekretary ng DOJ? Si Boying pa rin naman. Hindi naman siguro lalabas yung statement na yan nang hindi ina-approvean ni Boying, di ba? Tama? O so paano to? Sabi ng Timor-Leste, ang sinusuhulan yung pamilya ni Tevez. Ay, ang hinihingan pamilya ni Tevez dito sa Pilipinas, yung pamilya ni Tevez nang bibigay ng suhol. So saan ba tayo lulugar? Filipina, Arnolfo Teves, be agora detém hela e a Timor-Leste, onde rala o processo de investigação. Net katag proseso interno bahia membro ne launa ya Ayan po, gumagawa po ng investigation, internal investigation, yung kanilang kapulisan tungkol sa nangyari. Because again, meron pong proof, may text, may call. Yung pong call na yan, nakalat na po yan sa TikTok. O, paano ngayon to, Clavano? O ano ngayon? Paano nyo ngayon ika-counter to? Nagkamali kayo ng dinig? Ganun ba yan? Nagkamali kayo ng dinig? Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, may karma po ha. Tandaan nyo yan, hindi po habang panahon nandiyan kayo sa posisyon. Kayo po na dapat inaasahan ng tao na magbibigay ng patas na treatment sa lahat ng mga may kaso. Pero parang lumalabas, hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pa pong gawin ito. Hirap na hirap naman kayong sirain yung reputasyon ng pamilya ng Tevez. Parang masyado nyo naman yatang kinakarir yung paninira sa kanila kasi sobrang nakakahiya ito pag ito nakarating to sa nakarating itong statement mo diyan sa Timor-Leste. Nalaman nila na talaga Department of Justice yun, hindi nagre-research. Department of Justice yun, hindi nagko-confirm. Meron naman silang counterpart dito, may Department of Justice din naman kami rito. Pwede naman sila magtanong, ano nangyari? May balita kami na nagkakabigayan daw diyan Di ba? Pwede namang i-confirm siguro ng taga Timor-Leste sa inyo. Bakit hindi natin nagawa? Itong media rin ganun din. Nagbigay ng statement tong DOJ, ba't hindi nyo rin kinumpirma? Kung yung statement na yan is true or not. processo de averiguação legal, nego ia prazo do documento mesmo ao acesso é prazo 10 dias a concluir o processo de averiguação a sua reunião. Portanto, ponto de situação. Matotal, ito pong balita na to ay nagdi-disprove doon sa unang report ng DOJ na di umano ang anak ni Arnie Tevez ay nang susuhol. Dito naman sa balitang ito ay nagsasabi naman na sila po ang may otoridad daw po na natanggal sa trabaho at na under investigation na ngayon dahil nga po nang hingi ng suhol sa pamilya ni Tevez sa halagang 100,000 pesos. So kayo na po ang humusga mga bossing kung kanino kayo maniniwala. Maniniwala po ba kayo sa Timor-Leste na ngayon na nangangalaga sa seguridad ni Tevez, seguridad at saka nangangalaga sa kanya sa detention facility at o dito ba sa DOJ secretary natin na sobrang dami ng sablay nung kanyang intel. Noon pa natin sinasabi na yung intel ni Boying dapat tinatanggal niya na sa trabaho. Hindi ko alam kung may intel talaga siya o gawa-gawa lang ng isip niya yun. Siguro akala niya tanga mga Pilipino na hindi mag-verify. Kasi nung narinig natin yung sinabi ni Boying na yan, hindi na po tayo huminto ng kakahanap ng mga Kasi kung totoong nangyari yan, yung anak ni Tevez hindi na makakauwi ng Pilipinas. Nandito na sa Pilipinas eh. Imaginein mo yung anak ni Tevez na si Axel. Andi dito na sa Pilipinas. Kung yan nanuhol doon, di sana nakakulong na yan ngayon. But the fact that this Axel Tevez guy is here in the Philippines once again, it means mali yung sinasabi nito ni Boying Rimulya. Tama ba? Kasi kung yung anak ni Tevez nanunuhol, hindi na makakauwi ng Pilipinas. Kasama niya na yung tatay niya doon. Magka-banding na sila.
Kaya sana naman sa DOJ, wag naman ganyan, sir. Inaasahan namin kayo eh. Kayo lang ang inaasahan namin pagdating sa hustisya. Nagbibigay nga kayo ng libreng mga abogado kapag wala kaming pang abogado kapag naasunto kami. Paano na yan? Pagka ganyan, pagkalaban nyo ba, gagawan nyo ng istorya para lang maging relevant kayo? Wag ganun, sir. Sabi nga nila, mga bossing, na ikaw ay pwedeng magpakawala ng 10 kriminal, wag ka lang magkulong ng inosente. Ngayon, sa mga nangyayari na ito, sa mga ginagawa ninyong paninira kay Arnie Tevez, parang lumalabas na parang totoo ngang pinupolitika nyo si Arnie Tevez. Kaya masisisi nyo ba kaming mga banateros at kaming mga vloggers na somewhat parang kumikiling towards Tevez kung ganito yung ginagawa ng Department of Justice natin na panay ang persecute, panay ang bibigay ng statement na as if talagang guilty na yung tao, magpapakalat pa ng mga balita na misleading, balitang mali para lang isipin ng mga tao na ginagawa nila yung kanilang trabaho. Wag ganun. Kung ang trabaho nila ay magbigay ng maling balita sa mga Pilipino, maghatid ng maling report, nagagampanan nila. Tsaka, paano rin makakapagbigay itong sila sila Tevez, hindi ba naka-freeze nga yung assets ng mga yan? Naka-freeze yung assets, paano magkakapera yan? Sa totoo lang, ang liit ng 100 plus thousand kung totoo. Kung totoo yung sinasabi nyo niya, yung mga Tevez, mga bilyonaryo yung mga yan, mga illegal at bilyon-bilyon ang pera niyan na galing sa illegal na aktibidades, magbibigay ka ng suhol 100,000, gawin mo namang milyon-milyon.